kaibigang Erwin, kengkoy ka talaga. Yung sinasabi mong bend the law. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chair. Alam niyo po, kahit anong sigaw ng taong bayan, ang batas ay batas. Yun. Oh, di ba? Mali Hindi po. ba medyo process? Hindi mo pwedeng i-bend ang law na Senator Erwin Tulfo dahil lamang in the heat of the moment ay may sinisigaw yung ibang tao. Correct. Secretary Remulla, alam ko namang alam ni Secretary Remulla ito Kasi sabi nila walang hihigit pa sa kabulagan kesa yung nagbubulag-bulagan. Kaya yung ipinagpipilitan ninyo, bago sasabihin nyo pa, may natanggap daw si Marcoleta kaya pinoprotektahan ng mga diskaya. Siguro gawain ng iba yon. Kaya pagka may tao na gumagawa ng tama, may sinasabing ganito, baka meron na mga senador dyan na hindi kumikilos kung walang binibigay. Ginagaya nyo, hindi po lahat ng senador katulad naman ninyo. Alam naman natin yan huwag na tayong maglokohan. Di ba? Anyway, ang mas importanteng topic dyan, iiwanan na natin yan. Actually, diniscuss ko lang yan dahil nakakatuwa lousy talaga tong ating pamahalaan. Parang ito, alam nyo, napakahilig mag-shortcut ng ating administrasyon. Not only yung mga nasa administrasyon, kundi pati rin yung mga kaalyado nito. Kita nyo. Kahapon, nakakatawa, si Ping Lacson kinwestiyon. Kasi pa naman, nagbigay siya ng opinion. Correct. Na mas credible daw si Hernandez kesa kay Diskaya. Okay. Alam nyo, hindi naman po either or yan mga kasama. Hindi yan pagka ang isa ay naging state witness, hindi na pwedeng isa. Bakit kailangan kang mamili mas credible si Hernandez kaysa kay Diskaya? Hindi kaya pwede Senator Lacson na pareho silang credible? Pangalawa, si Hernandez hanggang Bulacan lang ang alam niya si Diskaya, buong Pilipinas alam niya. Mas matindi yun. Diba? Bakit? Bakit ayaw niyong ilagay si Diskaya sa witness protection? Bakit si Hernandez? Kasi malaki ang may involved dyan. Hindi kasi Sa tingin ko lang. Hindi. Dahil ba ang tinuturo ni Hernandez ay mga senador? Lalo na yung mga senador na anti-impeachment katulad ni Jinggoy at ni Joel Villanueva. At ang tinuturo ni Diskaya ay mga congressmen. Ang daming tinuro na congressmen ni Diskaya, 17. Bakit hindi yun ang pinupunterian nyo? Bakit hindi yun ang pinupunterian ni Remulla at ng NBI? Bakit si Jinggoy lang at si Villanueva? Sikat kasi. Hindi, kasi eto yan. Kasi pag congressman na, papunta na kay Romualdez. Gusto nila tumigil na lamang kay Saldico. Madelikado pag yung congressman ang kanilang tututukan. Yan ang reason dyan. Ayaw nila congressman dito sa Senado kasi hindi papunta kay Romualdez ito. Di ba? Di ba sunod-sunuran lang yung presidente ng Senado sa dating speaker? Di ba? Iyon ang ginagawa nila. Kung nakahanap sila ng Diskaya na scapegoat na kinukuha nila yung mga sasakyan, lahat na yata binlame kay Diskaya, hindi naman pwede sina Diskaya nang wala yung mga congressmen wala yung mga senador. Senador na kung senador, nangyari doon sa 17? Ayaw nilang ilagay sa witness protection. Kung ano-anong sinasabi nila, ito natawa ko, alam mo, sorry na lang kaibigang Erwin, pero kengkoy ka talaga kahapon Grabe. Yung sinasabi mong bend the law. Yun nga para masunod yung gusto
yung sinisigaw ng mga taong bayan na ibalik. Opo. Alam nyo po, kahit anong sigaw ng taong bayan, ang batas ay batas. Yun. Oh, di ba? Paano? Kung ang isigaw ng taong bayan, may kinalaman ng isang senador sa krimen. Huwag na nating sundin ang batas, huwag na nating litisin. Oh. Sunggaban na lang natin. Mali at yun. bitayin natin. Mali yun. I-lynch natin. Bigtiin natin. Kumuha tayo ng lubid at bitayin natin sa na pinakamalapit na poste. Tama ba yun? Mali Hindi po. ba medyo process? Hindi mo pwedeng i-bend ang law Senator Erwin Tulfo dahil lamang in the heat of the moment ay may sinisigaw yung ibang tao. Correct. Nag-ibalik. At alam nyo po, Senator Tulfo, Senator Lacson, Secretary Remulla, alam ko namang alam ni Secretary Remulla ito Kasi sabi nila walang hihigit pa sa kabulagan kesa yung nagbubulag-bulagan. Ay, alam nyo naman, number one, na wala iyang restitution sa Witness Protection Program, sa PD 749 at saka sa Rule 119 ng ating Rules of Court. Bakit wala ang restitution? Sapagkat ang pakay po nitong mga Whistleblowers Act, yung mga whistleblowers regulations, rules, adjective rules, ay para magkaroon agad ng witness. Kung gagawin mo yung restitution, kekwentahin mo pa yan. Magtatagal. Meron nga provision sa witness protection kahit hindi pa siya pasok. Pwede mong bigyan ng temporary protection. Mamaya, babasahin natin yan. Kasi alanganin ng oras. Opo. Kaya yung ipinagpipilitan ninyo, bago sasabihin nyo pa, may natanggap daw si Marcoleta kaya pinoprotektahan ng mga diskaya. Ba't ganun? Siguro gawain ng iba yon. Kaya pagka may tao na gumagawa ng tama, may sinasabing ganito, baka meron na mga senador dyan na hindi kumikilos kung walang binibigay, ginagaya nyo. Hindi po lahat ng senador katulad naman ninyo. Alam naman natin yan huwag na tayo maglokohan. Di ba? Mali po. Kaya gusto niyang protektahan ng mga diskaya para ma-encourage yung ibang whistleblowers. At hindi matakot. At hindi matakot. That is the purpose kung bakit may mga batas tayo favoring or not favoring, protecting the whistleblowers. Yan. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yoto Yoto Pasyo. Pasyo. Magandang mga kakommerso din po mga sa Albert Torres. Paalala, hanap buhay dyan sa in-news plus making news make at isang mga kung mature ba natin oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba!